Ayun guys, balak na namin tanggalin yung signage na yan, yung mahaba. Ito, dahil nasira yung bubong namin, bagong kabit pa naman yan. Grabe, ang laki na guys nung butas. Kaya pala kahapon sa lakas ng ulan, grabe yung tulo sa loob. Baka mabulok yung kisame natin. Sayang naman, 'di ba? Ang laki din ng gastos sa pagpapakisame. Mahal ng plywood tsaka ng kahoy. So pinicturean guys ni partner. Pakita ko sa inyo later kung gaano kalaki yung butas nung yero. Kinalawang na siya eh. Dapat pala pag naglalagay ng bagong yero, pinipinturahan. So ayan guys. Tatanggalin na namin yan. Kasi nakakasagabal na eh. Nakakasira ng bubong. Tsaka na rin naman siya, nag-fade na din yung signage. Hindi na siya masyadong maganda. Naka-1 taon na din naman yan guys. 1 year contract naman daw yan. So, ayun nga po mga kasari. Nasira po yung bubong po namin. At yung pong video na yon ay nakuhanan ko nung August 31. Bali nung Sunday po siya. So, ngayon po is araw ng Wednesday, September 3. So, yung bubong po natin is yun pa rin. Niremedyohan lang po ni partner. Nakita nyo naman po dun sa video. Ang naisip po namin na dahilan bakit po ang bilis nasira kahit bago pa yung bubong is yung signage po sa taas. Kasi 1 taon na po siya mahigit. Sa sobrang tibay ng kabit niya, ang bibigay talaga ay yero. Kasi sobrang dami ng mga malalakas na bagyo, hindi po siya tumutumba at all. Kaya naisip po naming dahilan yung pag ganyan-ganyan po ng malakas na hangin, yun po talaga yung nakasira sa bubong. Kasi hindi naman po talaga nasisira yung bubong namin. Yung bubong nga po na ilang years na bagong kabit din namin doon ay hindi po nabubutas. So yun lang po talaga yung naisip naming dahilan. At nung Monday po, nung dumating po ang JTI, ipinaalam ko na din po yan sa ahente ko. Sabi ko kung pwede kong tanggalin yung signage kasi maganda pa rin guys na nagpapaalam po tayo. So sabi niya, okay po ma'am, tanggalin nyo po. Kung nakakasagabal na po, tanggalin nyo na po. So yun yung sabi nung ahente ko. Pero hindi siya yung ahente ko, yung pinalitan niya, yun yung ahente ko na kasabay ng nagkabit nito, siya yung ahente ko. Pero yung ahente ko ngayon, hindi siya. Pero at least kahit papano, nagpaalam pa rin po tayo bago natin tanggalin. Pero yung contract naman guys is 1 taon mahigit na. Ang sabi sa akin nung mga nagkabit dito noon, 1 year contract daw yung pag-aano niyan. So, ayun po mga kasari, sa sobrang antumal na nga, tapos sumabay pa ang bubong natin na nasira. So, hindi pa naman siya natin napapalitan pero another gastos na naman po yan. Pero kahit papano naremedyohan ni partner, buti na lang, bago masira yung bubong natin, may binigay sa akin yung kapatid ko na pandikit sa bubong na matibay talaga guys, na parang aluminum, na may matinding pandikit. Tapos pag ginanyan mo sa yero, hindi na talaga papatak yung tulo sa bubong kahit malaki yung butas. Ang laki guys nung butas ng bubong, ipa-flash ko dyan. Tapos parang may mahaba pa na pagkakakrak. Kaya talagang yung signage yung naisip namin na nakasira sa bubong namin na medyo bago pa talaga. 1 taon pa lang talaga na ikakabit ang bubong. So ayun nga, ang tumal, tapos sumabay pa nga yung bubong natin na nasira. Pero sabi ko kay partner, matatanggal niya naman daw yun. Hindi pa nga lang niya natatanggal. Pero ipapatanggal ko na guys. Kasi hindi namin mapapalitan yung bubong hanggang nandiyan pa yung mahabang signage dito sa taas. Ang haba kasi guys hindi pwedeng magkabit kami ng bagong bubong. May hirapan kung hindi namin tatanggalin yung signage. So, ayun guys, buti na lang talaga meron kaming pandikit sa bubong na binigay sa akin nung kapatid ko. At nasubukan din namin mismong araw na yon kasi umaga ikinabit ni partner. Bago siya matapos, medyo umaambon-ambon na. Tapos, nung pagbaba niya, maya-maya bumuhos na yung ulan. At nasubukan guys, talagang wala na talagang tumutulo dito. Naalarma kasi ako mga kasari, nag-worry ako dahil may kisame po tayo. Kapag natagalan yan bago natin maayos yung tumutulo or yung butas sa bubong,
ayun nga, nung chinek nga ni partner, ang laki na talaga ng butas, ng sira ng bubong. Kaya pala guys, nung umulan ng malakas, grabe yung tulo. As in talagang isang buong dito. Lahat may tumutulo. Kaya sabi ko, ala, sayang yung kisame, baka masira. Kasi nga, lagi na to guys laging, dati naman may tumutulo na, naremedyohan nga, nagpalit tayo ng bubong. Yun nga, eto nga yung bagong bubong. So, ang tagal, wala nang tumutulo sa kisame natin. Tapos nito nga nakaraan, last Saturday, sobrang lakas ng tulo. Parang may shower dito sa loob ng tindahan. So, ayun guys, talaga nakaka-stress kapag may tumutulo sa ating tindahan kasi mababasa yung mga paninda, hassle din sa atin, mag-iimis tayo, 'di ba? Nakakapagod. So, sabayan pa ng medyo ang tumal-tumal talaga. Nakadaan na nga ang August, September na. Ang tumal pa rin guys. Ewan ko kung ako lang yung nakakaranas, pero kanina may nabasa ako sa comment section, comment sa vlog ko. So, sabi niya, ang tumal-tumal din daw sa kanyang sari-sari store. So, hindi lang pala ako guys ang nakakaranas na hindi lang sari-sari store, pati sa GCash po ay matumal. Pero, fighting pa rin po tayo mga kasari kasi wala namang mangyayari kung magpapa-apekto tayo. Be thankful na lang kahit papano hindi tayo nabubokya, hindi tayo nasisiro. At may bumibili pa rin po sa atin kahit nasabihin natin na medyo mababa yung sales natin, maliit yung kita natin. Ayun po. So, ang tumal naman dadaan lang yan. The next day, sa isang araw, medyo okay na ulit yung sales natin. So, ganyan lang po talaga ang buhay mga kasari. So, ayun po ang ganap dito sa sari-sari store. And kanina pala guys, umalis kami ni partner. Namili kami sa Pure Gold Silang. Parang medyo nawiwili na kaming mamili dito sa Pure Gold Silang. Kasi medyo malapit nga mga kasari. Dadaan kami ng Litlet, ng Kalubkob, Luksuhin. Pero sobrang ikli lang nung mga barangay na yon. Kahit madaming humps, parang ang bilis na namin guys, mas mabilis kami nakakabalik kaysa dito sa papunta kami ng Gentry, Pure Gold, Manggahan Junior. Ayun. So, medyo matagal na rin kaming hindi nakakapamili dito. Halos 2 weeks or 3 weeks na din kaming hindi nakakapamili. Kasi nga, dito ay 4 times na kaming namimili sa Pure Gold Silang. Ang luwang din kasi mga kasari and medyo mura. Tapos, ang daming choices. So, ayun po, marami silang stocks lagi. Parang hindi sila nauubusan. Laging ang daming paninda na nakalagay. So, ayun po. Yun po yung update dito sa sari-sari store. And dumating din po yung ahente natin ng itlog kanina. So, kumuha po tayo ng 2 tray. Plus, may natira pa po tayo dun sa nakaraan na kinuha natin kay Kuya. 260 pesos pa din po per tray. So, 40 pesos na lang po ang tubo natin per tray. Dahil 10 pesos pa rin po yung bentahan natin. XL po yung tinitinda ko dito na itlog. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!